tao sa kabilang line. Meron tayo si June ng San Juan. June, hello. Hello, good evening po. Good evening. Ilan taon na si June? 21 po. 21. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho ko. Ano hanap buhay? Pest control. Ano pa? Nasa pest control. Tagapatay ng mga peste. Opo. Sa palayan. Hindi po. Sa bahay? Oo, ganun po. So kayo yung mga tinatawag para, kumbaga, i-check yung kisame kung may mga anay. Opo. Tapos babalik kayo para esprehan. Ganun po. Hindi ba kayo nag-iiwan ng hidden camera, gano'n? Hindi po. Kasi nakakapasok kayo sa mga bubida namin, di ba? Oo nga po eh. Oo, pwede kayong maglagay ng mag-install ng hidden camera, spy cam, gano'n. Pwede rin. Ginagawa mo ba yan? Hindi po. Huwag mong gawin yun, ha? Opo. Alright. June! Yes. Napatawag kasi? Kasi naguguluhan ako ngayon sa nagiging karelasyon ko ngayon. Bakit ang damay ka pa? Hindi mo suluhin yan. Di joke lang. Sige, kwento mo ko dali. Last October 2010, nagkaroon ako ng karelasyon. And then, simula noon, yung babaeng kasi, kumbaga na-love at first sight ako sa babaeng yan. Yung sinasabi ko, teka lang, na-love at? First sight ako. First sight? So, ano ba pakiramdam pag na-love at first sight? Parang, sabihin natin, parang magic yung nangyayari. Oh my God. Ganyan, ano? Okay. Saan mo nakita itong babaeng to? Kasi nag-work ako dati sa marketing company, nag-apply siya. And then, ako nag-recruit sa kanya, then ako nag-interview sa kanya, kaya yun, gumaan yung loob ako sa kanya. Ayan, so siyempre nasa e-resume, may nakita mo number. Oo. Alam mo yung Facebook account niya kasi andun yung email niya. Oo nga po eh. Para-paraan, Chong! Oo. Pero hindi ko siya sa resume kinuha yung number niya. Hiningi mo sa kanya? Mismo. O siyempre, pag di niya binigay, alam mo, parang kunyari ka pa. Ganun pa. Pinagloloko mo ako eh. Hindi. Pero binigay niya willingly. Yeah, po. Binigay niya talaga. Niligawan mo. After 5 days po, simula na nagkita kami. Tinanggap ba sa work? Opo. Siyempre, para malapit sa'yo. Oo. Magkatrabaho na kayo. Yes po. Bawal sa kumpanya, may kasintahan. Pero nagiging legal naman po yung naging relasyon namin. At tinanggap ng kumpanya? Opo. Awa. Sige, tapos? Tapos simula nun is after ng 1 week na may medyo mabilis yung pangyayari. Nagkaroon kami ng something na hindi na may paliwanag. May nangyari sa amin. Anong yung paliwanag? Mapaliwanag yun. May nangyari sa inyo after a week? Yes, sir. Opo. Ang bilis mo, pre! Hindi. Nakainis ka! Hindi, bumigay siya eh. Oo, siyempre siguro mahal niyang bawat isa pero hindi pa rin tama eh, di ba? Oo nga po eh. So, ngayon? And then, kaya yun, every now and then, ayun, magkikita kami. So, sa loob ng isang linggo, magkikita kami 3 to 4 times. Yung ginagawa niyo? Parang ganun na rin. Magastos yan. Oo nga. O tapos? So yun, actually lahat talaga na attention ko binigay ko sa kanya, and then sa work din, ayun, nagiging inspiration ko sa lahat ng mga ginagawa ko. Very good. Yeah. So yun, hindi naman ako nagloko sa kanya. Ayun, binibigay ko naman lahat ng gusto niya. Ito yan. So nung last December, nung after ng birthday niya, umuwi siya ng province. Then pag uwi niya ng province, ayun, hindi na siya nag-contact sa akin. Ayun nagiging problema. Until now, wala na kaming contact. Gaano katagal na siyang wala sa piling mo? More than 3 months. Pag alis niya papuntang province, hindi na siya nag-text or hindi, anong usapan niyo? So, ang sabi niya lang sa akin is ipupunta niya ng province kasi namatay daw yung lolo niya, and after that, babalik daw siya dito sa Manila para i-continue yung work niya. So, walang kahit anong contact? Lagi akong tumatawag sa kanya, lagi akong nagte-text sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Nagri-ring? Yes, nagri-ring until now, nagri-ring, pero hindi niya sinasagot. Bakit kaya? Yun ang hindi ko alam. So wala kang ibang paraan kundi yung cellphone na yun? Yung naikwento niya sa akin ay yung may kapatid siya na nag-work dito sa Maybone, and then pinuntahan ko. So first time ko talaga naglakas loob talaga akong puntahan yung kapatid niya kahit na hindi ko pa kilala. At least alam ko yung pangalan kung saan nag-work din yung kapatid niya. So yung pinuntahan ko, binigyan ko yung sulat yung kapatid niya. Sinabi ko sa kanya. Nahanap mo yung kapatid? Opo, nahanap ko pa sa Maybone.
Then, binigyan ko ng sulat, nagbaka sakali ako na, ang sabi ko sa sulat ay, kumusta na yung ate mo? Kung may balita ka, i-text mo lang ako sa number na to. Tapos, yun, 2 days after, nag-text siya sa akin, sabi kong ganun, oy, kumusta ka na? Sabi niya ganun sa akin. Sabi, okay lang naman, kumusta na yung ate mo? Sabi niya sa akin, hindi ko alam, wala ba yung contact, ganito, ganyan. Sabi ko naman, wala. Tapos, anong nagiging problema? Sabi niya sa akin, naalala mo ba yung sinabi niya sa'yo na may boyfriend siya nung time na yon, nung naging kayo, sabi niya sa akin yun. O ibig sabihin, nung naging kayo ng girl, meron siyang boyfriend. Pero nung naibanggit niya sa akin, wala na raw sila nun kasi nagkamalabuan daw sila. Kaya after nun, ay sabi ko sa kanya, okay, kailan, pwede ba bigyan mo ako ng address ng ate mo, either dun sa province nyo, at least puntahan ko siya. Ano ba yung province nila? Saan banda? Sa Pangasinan po. Oh, saan sa Pangasinan? Sa may Mabini po. Oh, malapit sa ano yan? Malapit na sa Alaminos, no? Parang ganun po. Pero hindi niya po naibigay yung complete address kasi hindi ko rin po alam kung ano naging rasonan. Eh, madaling hanapin niya. Maliliit lang ang bahay ng Pangasinan. So, after nung sinabi ko sa niya, pwede kong hingin yung complete address, hindi na rin po siya nag-reply. Then, tinatry ko pong tawagan, at least makuha ko talagang complete address. Hindi na po nagre-ring yung cellphone. Pero yung cellphone ng girlfriend ko is still ngayon, nagre-ring pa rin siya, pero hindi niya sinasagot. So, ayun nga, nahihirapan nga po until now is hindi ako makamove on. Wala kasing closure. Oo nga po eh. Kumbaga, wala kang maibigay na paliwanag sa sarili mo para mag-umpisang tanggapin na talagang tapos na ang lahat. Parang gano'n, di ba? Oo nga po eh. Parang hindi ko alam. Para kang nakulong kaming dalawa. Tapos gusto na niya, siya lang lumaya. Ako hanggang ngayon nakakulong pa rin. Naks, ang ganda na. Oo nga po eh. Anyway, yun! Yes po. Ang hirap niyan, ano? Oo nga po eh. Nalulungkot ako para sa'yo. Pero ito po yung mas mahirap eh. Meron pa. Opo. Ako baka umiyak na naman. Kagabi umiyak na ako eh. Oo nga po eh. Ayoko na umiyak ngayong gabi. Opo. So, last month po, after ng birthday ko, may girl akong na-meet. And then, time goes by, ayun, siya mismo nag-offer sa akin na, ayun, na gusto rin niya raw ako. Tapos noon, in-love na siya sa akin. Inisip-isip ko, hindi pa ako nakalayo sa girlfriend ko. Mahirap naman kasi patulan ng babae na hindi pa ako naka-move on. Mga ganun. Pero, nung nakalipas ng 2 buwan, weeks, yun, niligawan ko ng babaeng yun. Naging kayo? Oo, nagiging kami. Tapos, after that, inaisip-isip ko. John, hindi ka ginagamit mo siya panakip-butas? Hindi po. Pero, ang inisip ko po, mas mabigat po yung nasa province kaysa ngayon. O, panakip-butas nga yan. Ganun ba yun? Eh no, ang tawag mo dyan, hindi mo nga mahal gaano yan. Diba? Nga. So, yun nga, nahihirapan nga po ko ngayon eh. Kung kailangan ko bang mag-move on ngayon sa yung sa the past ko, either i-continue ko yung present ko ngayon. Ay, hindi ko alam ang sagot. Nako. Ako talaga. Nakakaasar eh, no? Oo nga po eh. Nag-iisip ako, kapatid. Okay, salamat. Kasi iniisip ko ngayon, kung sabihin ko sa'yo na June, ituloy mo na yung may relasyon na meron ka ngayon. Alright? Opo. You have all the reasons para ituloy na yan. Diba? Opo. Kasi pinabayaan ka niya, although masyado maikli yung 3 months para mawalan ka ng pasensya sa kakaantay. Oo nga po eh. But she's been unfair to you. Tama? Oo nga po. Walang problema if I tell you, sige June, ituloy mo na yan. Alam mo kung ano kinakatakot ko? Ano po? Pag tinuloy mo na yan, at nasa utak mo na, mahal mo na, nag-uumpisa ka na ulit, di ba? Oo nga po eh. Tapos makakasalubong mo yung ex mo. Eh di malilito ka lang. Di ba? Oo nga po. Kasi hindi mo alam kung nasaan ang relasyon ninyo. For all we know, yung iniisip natin na baka meron siyang iba,
hula lang ito, di ba? Oo nga po. Ito na yung pwede mong ibigay na paliwanag sa sarili mo para matanggap na wala siya sa tabi mo at hindi kanya binigyan ng kahit anong paliwanag. Tama, mali? Tama po. Pero hindi totoo yun, di ba? Hindi tayo sigurado sa bagay na yan. Di ba, di ba? Oo nga po eh. Okay, Jun, ganito gawin natin. This is very radical at napaka-technical na nito. Pero siguro ito na lang, ang ipapayo ko sa'yo, taga-Pangasinan kasi ako ha? Oo nga po. At alam ko na sa Pangasinan, ang bayan maliliit lang. Pag nagbanggit ka ng pangalan, alam ng bayan kung saan nakatira yan. Alright? Sipa. Ganun kasimple yan. Pwede mo bang itry na puntahan na lang yon sa Mabini, Pangasinan? Yun nga po eh. Pero ihanda mo ang sarili mo. Opo. Kasi di ba, yung pwedeng matuklasan mo pagpunta doon, di ba, pwedeng hindi pabor sa'yo. Oo nga po. Pero tandaan mo lamang na pupunta ka doon hindi para maghanap ng bagay na papabor sa'yo. Pupunta ka doon para maghanap ng sagot. Kaya masakit o hindi yung matatagpo mong sagot, sagot pa rin yun. It's something that you can hold on to para mag-move on. Yun pong last January po, yun talaga yung plan ko. Kasi naisip ko, kailangan ko talagang tanggapin if ever ko talaga ano magiging sagot niya. So, ang kailangan ko talaga is freedom talaga mula sa kanya. Kasi ang mahirap dyan, magtatanong ka buong buhay mo eh. Oo nga po eh. Ano na kaya nangyari sa kanya? Asan kaya siya? At ang pinakamasaklap niya, magkakaroon ka ng what if. What if nagpunta ako ng Pangasinan? Naibalik ko kaya siya sa buhay ko? O di kaya, what if nagpunta ako doon? Nasagot na kaya yung tanong ko? Diba? Oo nga po. I don't know, June, hindi ko alam kung papayuhan kita. Diba? Mula sa aspetong emosyonal. Pero ayoko manghula. This is something na kailangan malaman mo ang sagot. At may paraan. Mabini, Pangasinan siya sa one bus ride away. Diba? Oo nga po eh. Puntahan mo na lang, kapatid. Pero yun nga po, hindi niya po talaga sinasabi sa akin kung anong kumpleto niyang address eh. Madali mo nang hanapin yan, maniwala ka sa akin. Sa bayan ng Pangasinan, siguro maswerte na kung may 3 high school dyan. Ganun kasimple yun eh. Di ba nasa iyo yung resume niya? Kaso hindi po kumpleto yung naka-address doon po eh. Pero ganun pa rin yun. Sa isang bayan sa Pangasinan, maswerte na pag meron 3 high school. O 2 high school. Pag tanong ka sa eskwelahan, dito po ba nag-aaral ito? Pero yung ginawa ko po ngayong step ngayon is ginawa kong friend ngayon sa Facebook. Lahat ng kapatid niya, lahat ng friend niya sa Facebook. Ginawa ko na ring friend kahit paano makakuha man ako ng details sa address niya. So, yun, yung last week, nagka-chat kami nung kapatid niya. Sabi ko ganun, ito, gumusta na, ganito, ganyan. Sabi ng kapatid niya, okay lang. Sabi ko, pwede ba tayo makipag-friend? Ganito. Sabi, okay lang. Sabi ko, pwede ba tayo mag-meet dyan sa Pangasinan? Ay, puntahan kita. Sabi niya, sige, search mo sa Google. Yun lang binigay sa akin, is Mabini, Pangasinan. So, sabi niya sa akin, iselect mo lang dyan kung saan. So, yun, wala akong ibang choice. Nahihirapan talaga ako. Puntahan mo na lang, kapatid. But anyway, I'd like to give you at least kahit temporary lang, di ba? Something that you can hold on to. Ngayong gabi, bago matapos yung usapan natin, di ba? Alright, Jun, naniniwala ako na kung mahal ka ng babaeng ito. Naniniwala ako na kung ikino-consider pa rin niya na you are a part of her life. Bibigyan ka niya ng goodbye. Kung talagang ayaw na niya. Di ba? Nga po. Pero paano kung you were too good sa kanya at hindi kanya kayang pagpaalaman? At umaasa na lang siya that one day, you will come to your senses at matanggap mo na lang na she's no longer part of your life. Paano kung ganun? Ang bottom line, wala na siya sa buhay mo. Ganun Alam natin, June, na maiksi ang 3 months para mag-assume tayo na wala na siya sa buhay mo, di ba? Oo nga po eh. Nakakalungkot na part dito, you have to find reasons every day to make yourself believe that someday, somehow, she'll be back. Pero paano pag wala na talaga? Kung hindi na talaga. It will be unfair sa iyo na sabihin ko to, June. Pero wala na akong choice but to let you maybe convince you to let go. Nahirap pa Jack eh. Na pag pumunta ka ng Pangasinan, hindi para humanap ng pwesto sa buhay niya ulit.
kundi para i-confirm na lang